Magandang gabi mga Q, welcome po dito sa ating YouTube channel sa Porco TV. Ayan, so nabasa ko lang ito mga Q, itong post ng K5 News FM Kalibo 94.5. Ayan, about po dito sa tatay po ni Joros Flores. Ang sabi dito, ama ni Joros Flores traumatized sa natabong pagkagumus sa nangyaring pagkalunod sa anak. Ayan. Content creator ging ayo nga mangin responsible sa ginapost. Ayan. Mga content creator, ayan, pinagsasabihan na maging responsable sa mga pinopost. Ayan. Para makamove on ro apektadong pamilya. Para makamove on daw ang pamilya ni Joros Flores. Ayan. Ito siguro magyo dahil sa mga lumalabas na fake news ngayon. So siguro gumugulo na yung isip ng pamilya Flores. Yan yung sinasabi ko sa inyo, sa mga content creator na to na naglalabas ng mga fake news dito po sa pagkalunod po, pagkawala ni Joros Flores, mga haka-haka ninyo. Kumbaga gumugulo lang po sa isip ng pamilya Flores. Ayan, ganyan po yung nangyayari sa tatay ngayon ni Joros Flores, na traumatized, na trauma po siya mga kuyo. Siyempre paiba-iba kasi yung mga sinasabi ng tao, mga kwento na lumalabas dito po sa pagkawala ng binata. Merong napulot daw ng matandang babae, yan. Dagdag pa yung pinatay daw, mga ganong lumalabas. Siguro gumugulo na lang sa isip ng pamilya ni Joros. Kaya please lang po sa mga content creator na kung ano-ano na lang yung sinasabi sa social media para lang talaga makagawa ng content dito po sa pagkawala ni Joros. Itigil niyo na po yan. Yan yung sinasabi ko sa inyo na hindi talaga kayo nakakatulong. Wala talagang may tutulong yung mga fake news na ginagawa ninyo. Kaya please itigil niyo na po yan kasi apektado na po talaga yung pamilya. Katulad niyan na trauma na po yung tatay. Ito po, base po ito sa tumingin na doktor sa tatay po ni Joros Flores. Traumatized sa assessment, isang kilalang health professional, kilalang mental health professional sa ama ni Joros Flores. Yeah, may tumingin na doktor mga Q na isang mental health professional at yun yung kanyang nakita sa tatay ni Joros Flores. Trauma daw. Robin Atilio nagapabilin niya missing matapos hagos isang buwan. Ang binata daw ay nanatiling missing matapos ang mahigit isang buwan na paghahanap sa Aklan River, Makyo, na sakop ng Pulo Panga. So, until now kasi Maki hindi pa nakikita. Ayan, kaya missing pa rin po si Joros Flores. At yung tatay niya po talaga nakakaranas po ngayon ng trauma dito po sa pagkawala ni Joros Flores na hanggang ngayon hindi pa rin po nakikita. Sa programang Case Story na nasayuran isang mental health professional nga si Dr. Romeo Lorenzo nga based sa anang nga assessment ro ama ni Joros hay naga experience sa trauma. Ngayon, nakaka-experience daw ng trauma yung tatay ni Joros Flores matapos madugahan ito nga, matapos mawala ng anak ag makabaton it mga false hope bangod sa pila ka mga version it story at yun yung sinasabi ko mga Q, sa mga false alarm na mga sinasabi, mga fake news. Yan, kumbaga gumugulo sa isip mga Q, kaya sana itigil nyo na. Kapariho it ging buo it elemento, kaparehas daw ng kaparehas daw na kinuha si Joros Flores ng elemento na nakatira sa ilalim ng ilog. Yan. Bisaya kasi mga Q, Aklanon kasi yung nakasulat dito. Pagtago ng biktima, it hindi pa matumod na individual. Pagtago daw sa biktima nang hindi pa matukoy na individual. Ito yung lumalabas na tinatago daw si Joros Flores ng isang matandang babae. Yan, mga ganyan mga Q. Matumod nga individual o kung may foul play. Tapos dun pa sa mga sinasabi na meron daw foul play.
mga Q. Kaya yun yung sinasabi ko sa inyo, mga Q. Okay lang gumawa kayo ng content. Okay lang gumawa kayo ng video dito kay Joros Flores bilang pakikiramay sa pamilya. Pero wag naman sana umabot sa punto nagagawa na kayo ng fake news para lang talaga umani ng views yung mga post ninyo. Ang dami ko pong nakikita sa TikTok, halos million views, mga Q. Million, 4 million, meron ako nakita doon, 6 million na yung fake news. Dito sa YouTube, marami po akong nakikita dyan. Sa caption pa lang, yan, mga pinatay daw, mga ganyan yung caption. Mga hindi totoo talaga, mga Q. So sana itigil nyo na po yan. Please lang po, itigil nyo na po. Kasi sobrang gulong-gulo na talaga yung isip ng pamilya ng na walang bata, mga Q. Kaya mag-update lang kayo sa mga followers ninyo ng totoo. Totoong nangyayari. Yan, kung ano yung nangyayari ngayon, nakikita ba siya or hindi. Mag-update lang kayo. Huwag kayong gumagawa ng kwento. Itong mga hindi aklanon vlogger, ito lang talaga yung mahilig gumawa ng mga kwento-kwento dito po sa pagkawala ni Joros Flores. Ayan tuloy. Yan, nadadamay tuloy sa inyo yung mga matitinong vlogger, matitinong nag-update dito po sa pagkawala ni Joros Flores. Mga Q, dyan sa mga ginagawa ninyo. Ron nasambit nga siya nga butang iba niro fake news nga ginapagapta sa online, nagkasirisaring content nga gina-upload pila ka vlogger at content creator apektado mental health it biktima nga naging dahilan man para hindi unraya maka baton dahil daw mga Q sa mga sari-saring content na ginagawa ng mga content creator, mga fake news, kaya yung tatay ni Joros Flores nagkakatrauma na nagiging dahilan na hindi na daw ito tumatanggap ng mga tawag. Yan, mga interview, hindi niya na raw tinatanggap, mga Q, kasi siguro umiiwas na siya sa kung ano pa yung kanyang malalaman na makakapagulo lang sa isip niya, mga Q. Sa pihak kurayang kalipay man ni Lorenzo nga amat-amat yun, nagabalik sa normal sugod yun sa trabaho. Sabi dito guys, si Doc Lorenzo daw ay masaya rin dahil kahit paano unti-unti nang bumabalik sa normal, at yung tatay daw ni Joros Flores ay nakakabalik na rin sa kanyang trabaho. Closure nga natabo nabangot sa amat-amat nga nabaton nga uwaon Rubinatilio uwa man it foul play nga natabo, and walang foul play na nangyari, at unti-unti na daw natatanggap ng tatay ni Joros Flores na yung pagkawala ng kanyang anak. Siguro tinutulungan niya rin yung sarili niya na makaahon sa kung saan sila ngayon, mga kaya sana itigil na po natin yung mga fake news. Yun lang po talaga. Kasi gumugulo talaga si isip. Hindi naman natin kaparehas yung tatay ni Joros na pwede nating hindi pansinin yung mga fake news na yan. Pero siya kasi siguro iniisip po niya. Ayan, kaya gumugulo talaga si isip niya. Kaya nagkakaroon siya ng trauma. Bangod ka na nawagan rin sa sambit ng mental health professional sa publiko, particular sa mga content creator na maging responsible sa social media user agad hindi yun madelay the emotional to sa gulig sa healing. Kaya nananawagan yung Dr. Makakyo na maging responsable po yung mga content creator sa pag-post ng kanilang content sa social media. Iwas-iwasan nyo na yung pag-content ng mga fake news para tuloy-tuloy po yung pagaling ng pamilya Flores. Tuloy-tuloy po yung okay ng kanilang isip, yung trauma ay kahit paano mawala. Yan. So, yun lang mga Q. Yan. Siguro na ko naman sa inyo ng maayos, kung hindi man, pasensya na. So, kasi dito kasi nakalagay Aklanong dialect yung pagkasulat. So, yun mga Q. Na trauma, nakakaranas ng trauma yung tatay ni Joros Flores, siguro dala na rin sa maraming nare-receive na kwento, naririnig na kwento sa pagkawala ng kanyang anak.
dagdag pa itong mga content creator na gumagawa ng fake news. Kaya sana itigil na natin, itigil nyo na po yan, ang paggawa ninyo ng mga fake news. Yan, okay naman na gumawa kayo ng video, pero wag lang yung mga fake news na talaga na sasabihin nyo mayroong foul play, sasabihin nyo na itinago si Joros Flores, ayan, kung ano-ano pa, mga haka-haka po, mga tsuri po ninyo dito sa pagkawala ng binata. So far po, until now hindi pa rin po nakikita yung binata, mga Q. Ngayon po yung ika-day 25 ng pagkawala ni Joros Flores. At sana po tuloy-tuloy po yung panalangin natin, ipag-pray pa rin natin, mga Q, isama pa rin natin sa dasal natin na sana ay makita na yung binata, makabalik na rin po sa kanyang pamilya, kasi walang imposible sa Panginoon, mga Q. Yan, yun lang, sama lang po natin sa panalangin natin. Lahat po ng tumutulong dito, yung pamilya po ni Joros Flores, yung kanyang mga magulang, mga Q, sama po natin sa panalangin natin na sana makita na po. So ingat mga Q, God bless po sa inyong lahat. Ayan, so yun, pagdasal po natin.